Ka-Express, malaking usapan ngayon ang susunod na hakbang ni Kai Sotto sa kanyang NBA dream. Dahil matapos ang 2 season niya sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League, bukas na ang pinto para sa bagong direksyon ng kanyang career. Hindi pa ito official na NBA signing, hindi pa ito confirmed Exhibit 10 contract, pero ang importante dito, may pathway, may posibilidad at may dahilan kung bakit binabantayan ng mga fans ang bawat galaw ng kampo ni Kai. Sa ngayon, ang pinaka-safe at pinaka-accurate na angle ay ito, free agent na si Kai matapos magtapos ang kanyang kontrata sa Koshigaya at habang pinag-uusapan ang USNCAA route at posibleng NBA opportunities, hindi pa rin nawawala sa picture ang Exhibit 10 contract. Para sa mga hindi familiar, ang Exhibit 10 ay isang non-guaranteed NBA training camp deal na pwedeng makonvert sa 2-way contract bago magsimula ang regular season. So, ibig sabihin, hindi ito automatic NBA roster spot, pero ito ay totoong two-way papasok sa NBA system. At bakit may pag-asa? Well, simple, si Kai ay 7'3", may international experience sa NBA Australia, Japan B-League, Gilas Pilipinas, at dati rin nakapaglaro sa NBA Summer League with Orlando Magic. Mas mature na siya ngayon, mas experienced, at mas sanay na sa physical pro basketball, pero kailangan pa rin patunayan ang mobility, conditioning, defense at NBA readiness. Kaya ang dapat bantayan ngayon, may lalabas bang NBA team invite, Exhibit 10 offer, 2-way opportunity, o tuluyang USNCAA path. Hindi pa tapos ang NBA dream ni Kai. Sa totoo lang, ngayon pa lang ulit nagsisimula ang pinaka-importanting chapter. Sa pag-usapan natin ng malinaw, diretso at walang overclaim na latest situation ni Kai, ang headline natin, may pag-asa pa rin sa NBA Exhibit 10 contract this 2026-27 season. Pero importante, agad linawin, as of now, wala pang official confirmation na may NBA team na pumirma kay Kai sa Exhibit 10 deal. Wala pang team announcement, wala pang final contract sa public, kaya ang framing natin dito ay hindi confirmed na, kundi possible pathway na dapat bantayan. At dito nagiging interesting ang kwento, matapos ang kanyang stint sa Koshigaya Alphas, sa Japan B-League, si Kai ay nasa transition stage ng kanyang career. Ang Koshigaya mismo ay nag-anunsyo na tapos na ang kanyang 2025-26 season contract at nailista siya sa Japan B-League free negotiation list. Sa madaling salita, hindi na siya nakakadena sa isang fixed Japan team situation. Bukas na ulit ang next move. Pwede itong Japan return, pwedeng ibang international league, pwedeng USNCAA kung papasok sa rules, at syempre, pwedeng NBA route kung may team na magbibigay ng chance. At dito pumapasok ang Exhibit 10. Sa NBA, ang Exhibit 10 contract ay hindi glamorous contract tulad ng guaranteed NBA deal, pero para sa isang player na naghahabol ng opportunity, malaking bagay ito. Usually, ito ay training camp invite, non-guaranteed ito, pero may chance na makonvert into 2-way contract bago magsimula ang NBA regular season. Kapag ma-convert sa 2-way, may official NBA team connection ng player, pwedeng maglaro sa G-League affiliate, at pwedeng matawag depende sa development, roster needs at performance. Para kay Kai, bakit ito relevant? Dahil ang kanyang profile ay hindi ordinaryong 7'3 siya, may haba, may rim protection potential, may passing flashes para sa big man, may experience na sa Pro League sa Australia at Japan, may Gilas experience, at hindi na siya yung batang prospect na puro projection lang. Ngayon, may mas malinaw na ang sample size ang scouts, paano siya gumalaw after injury, paano siya bumangga sa mas physical na bigs, paano siya nag-rebound, paano siya nagbasa ng laro, at paano siya nakakontribute at hindi siya first option. Pero kailangan ding maging totoo, ang NBA ngayon ay hindi lang naghahanap ng matangkad. Ang tanong sa big man ngayon, kaya mo bang mag-defend ng space? Kaya mo bang humabol sa pick and roll? Kaya mo bang maging hindi liability kapag hinila ka palabas sa paint? Kaya mo bang tumagal sa pace ng NBA? Kaya mo bang mag-screen, roll, pass, rebound, protect the rim at gumawa ng simple winning plays nang hindi kailangan ng maraming touches? Yan ang tunay na challenge ni Kai. Hindi sapat na sabihin natin 7'3 siya, kaya pasok na agad. Ang kailangan niya ngayon ay ipakita sa NBA teams na kaya niyang maging useful specialist. Hindi kailangan maging star agad. Ang unang target, maging pliable, maging reliable, maging low-risk big man na pwedeng ilagay sa camp, obserbahan, i-develop, at kung maganda ang response, i-convert sa 2-way.
Kaya ang exhibitant ang realistic middle ground. Hindi ito sobrang taas na standard tulad ng guaranteed NBA contract, pero hindi din ito maliit na bagay. Ito ang uri ng opportunity na pwedeng magbukas ng NBA facility, NBA coaching, G-League reps, at direct evaluation ng isang franchise. Para kay Kai, yun mismo ang kailangan, hindi lang hype, kundi controlled environment kung saan mapapatunayan niya kung NBA ready na ba talaga ang kanyang katawan, timing at decision making. At ang pinaka-inaabangan ngayon ay kung saan pupunta ang kanyang camp. Kung USNCAA ang piliin, mas mahaba ang development path. Kung exhibitant ang mangyari, mas direkta ang NBA access, pero mas mabilis at mas brutal ang evaluation. Kung international league naman, kailangan niyang pumili ng lugar na magbibigay ng minutes, role at exposure. Sa ngayon, hindi pa tapos ang usapan. Walang confirmed final destination, pero ang malinaw, buhay pa rin ang NBA dream ni Kai. Nasa crossroad siya at bawat desisyon mula ngayon, pwedeng makdikta kung makukuha ba niya ang pinakamalaking chance ng kanyang career. At dito ngayon papasok ang pinaka-importanting tanong, kung sakaling exhibitant contract nga ang maging target ni Kai, ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa kanyang NBA dream? Una, kailangang maintindihan ng lahat na ang exhibitant ay hindi guaranteed NBA contract. Hindi ito ibig sabihin na automatic kasali ka na sa regular season lineup. Hindi rin ito ibig sabihin na may sure minutes ka na agad sa NBA. Pero sa mundo ng professional basketball, lalo na para sa players na nasa labas ng draft system o naghahanap ng second chance, malaking bagay ito dahil ito ang legal at practical na paraan para makapasok sa isang NBA organization. Kapag binigyan ka ng exhibitant deal, ibig sabihin, may NBA team na handang i-evaluate ka sa training camp setup. Makikita ka ng coaches, makikita ka ng development staff, makikita ka sa workouts, scrimmages, defensive drills, conditioning test at daily system training. Doon malalaman kung hanggang highlights ka lang ba o kaya mo talagang sumabay sa NBA level speed, strength at decision making. At para kay Kai, ito ang eksaktong stage na kailangan niya. Hindi na lang usapan kung matangkad ba siya. Alam na ng lahat yon. Hindi na lang usapan kung may soft touch ba siya. Alam na rin ng mga fans yon. Ang mas malaking tanong ngayon, kaya ba niyang maging reliable sa modern NBA system? At dito magiging mabigat ang evaluation sa NBA ngayon. Ang big man ay kailangang marunong magbasa ng pick and roll, kailangang marunong mag-contain ng guards kahit ilang segundo lang, kailangang hindi basta-basta naiiwan kapag may switch, kailangang marunong mag-box out, mag-rebound, mag-screen ng mataas, at gumawa ng mabilis na desisyon kapag natanggap ang bola. Hindi pwedeng every possession kailangan mo ng post-up, hindi pwedeng mabagal ang reaction, hindi pwedeng kapag inatake ka sa space, automatic advantage agad sa kalaban.